Sa nakaraang video, makikita nating nag-invest ang bida sa isang magarbong library. Bukod kasi sa magagagamit ito ng kanyang mages, nais niya ring matututo for himself para mas lumakas ito. Inorient niya na din sila sa kung saan sila maa-assign at ano ang mga gagawin nila. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panonood. Balik sa istorya, busy ang bida na mag-aral sa library. Seryoso itong nag-aaral about sa kung paano structured ang magic sa mundong iyon. Ay ngayong naintindihan niya na raw ang theory, susubukan niyang alalahanin ang mga ito. Inisip nito kung paano ginagamit ni Dia ang magic at nag-internalize. Nag-concentrate ito at hindi nagtagal, nakuha niya na rin kung paano ito gagawin. Payabang pangang sinabi na imbes na tawagin niyang former pro ang sarili, dapat daw ata ay magic pro na ito now. At dahil tila okay na ang magic training, siguro daw ay dapat niya nang balikan ang iba nitong tasks bilang lord. Makikita naman ang capital ng Erncia. Kasama nito si Asha at bumisita sila sa Iron Factory kung saan naroon ang mga dwarves. Nagdilim naman ang paningin nito nang naalala na sila ang mga humamak sa prinsipe sa Fahilia. Sabi naman ni Errol na wag raw siya magsalita na parang nakahanap ito ng den ng bandits. Sagot ni Asha na kung magiging rude ulit sila this time, ang buong building daw na iyon ay pinutol na siya ng prinsipe at sinabing wag na raw silang mag-eskandalo doon. Naroon daw sila para magtrabaho at hindi para mag-cause ng mga aksidente. Sagat na sana ito pero nagulat ang bida ng pagpasok nila, sobrang init pala doon. Gusto niya nang lumabas agad pero welcome na siya doon ni Ben. Nagpakilala ito bilang disipulo ni Aiken for 15 years. Hayaan niya daw na eyelid sila nito sa loob. Nang marinig naman iyon ng dalawa, nalungkot sila para sa kanya dahil 15 years na raw siyang under ng nasty dwarf na iyon. Sabi naman ni Ben na nabati niya sana sila in advance kung sinabi lang daw sa kanya ng master niya ahead of time na darating sila. Napatanong naman ito bakit daw ganun ang tingin nila sa kanya, sagot naman nilang wala naman daw. Sana ay kumapit lang ito at sabi ng bida na cheer up. Bumungad sa kanila si Aiken pagbukas ng pinto na nagulat sa pagdating nila. Matagal-tagal na din daw mula nung natanggap nila ang liham mula sa kanya. Bakit daw ngayon lang sila bumisita? Masyado daw itong impatient sabi ng prinsipe. Ine-expect niya daw ba na darating ito agad pagkatapos niyang makuha ang liham nito? Anyway, dumiretso na daw agad sila sa pakay nito. Ano daw ang i-request niya this time? Nakuha naman ang atensyon ng prinsipe nang uminom ang dwarf. Parang tsaa lang daw kung ituring ang alak doon. Sabay sabing, iba daw sa mga nakaraang request nito ang ipapagawa niya so sana daw ay makinig itong mabuti. Nais niya raw na ang kalahati sa kanila ay gumawa ng exclusive contract sa kanya. Pero sumagot naman ito bigla na hindi raw siya papayag at sinabing tila lasing ito kahit hindi uminom dahil sa sinabi niya. Pero sabi ng bida na hindi daw ito nakainom at sana ay pakinggan niya muna siya mabuti. Nais niya raw sanang kalahati sa kanila ay gumawa ng branch sa Fahilia bilang exclusive employees niya. At syempre, siya raw ang magbabayad sa lahat ng gagastusin. Pasiga naman itong sinabi na ayaw niya. Bakit daw sila pupunta sa malamig at tagong lupain na iyon? Wala namang halaga ang pera para sa kanila. Alam naman daw iyon ng bida, pero hindi lang naman daw ito basta-basta exclusive na contract. Ibibigay niya raw sa kanila ang technology na na-research niya mismo mag-isa ang Damascus Steel. Nagulat naman si Aiken sa narinig nito at sinabing paano niya nalaman iyon. Sinabi daw ba ni Damon sa kanya? Throwback sa usapan nila ni Damon. Sinabi nitong ang mga dwarves daw sa smithy ay pumunta ng Erncia para mahanap ang rare metal na hindi available sa kanilang bayan. Nashock naman ang batang Errol na sumagot na may sense daw dahil sila ang may pinakamalaking minahan sa lahat ng mga nayon. Sabay sabi ni Damon na hindi ba daw nakakatuwa ang pangarap nila. Habang nagtatrabaho at nagre-research sila sa capital, pumunta sila doon dahil one day, inaasahan nilang magagawa nila ang metal na pinaparanggap lang nila. Balik sa present, sabi ni Errol na alam niya raw paano gawin ang Damascus Steel. But wait, there's more. Kung papayag daw silang magtrabaho para sa kanya, sila ang unang makakakita ng mga new technology na gagawin niya. Napatanong naman si Aiken kung seryoso ba daw ito. Sagot ng bida na ang meron siya ay ang kaalaman pero silang dwarves ang merong skills. Kung magjo-joint force daw sila, ang mga bagay gaya ng Damascus Steel ay pwedeng maging common item gaya ng toilet paper. Siyempre, hindi agad pumayag si Aiken.
kung totoo man daw ang pinapangako nitong new technologies, ano daw ang mga kondisyon nito. Sagot niyang, gusto niya raw magtrabaho sila sa kanya for 10 years pero sagot ni Aiken na masyadong mahaba ito at tumawad ng 3 years. So sabi ni Errol, paano daw kung 9 years pero hindi pa din ito pumayag? At finally, nag-agree sila sa 5 years. Natuwa naman ang bida dahil sa wakas, nag-agree din sila. Bigyan daw siya ng prinsipe ng 1 buwan para masabihan ang mga dwarves. Sa isip naman nitong, gaano daw baka gusto ng dwarves ang Damascus Steel na naengganyo niya ito. For now, sinabihan nito si Asha na uuwi na sila. Gagamitin niya daw dahilan para makapagpahinga ang pagod dahil sa paglalakbay nila. Sa totoo lang, kadalasan naman daw petex lang siya ng pat ago, pero ang pag-take ng break openly dahil merong rason ay mas okay. Balik sa Fahilia, makikita si Princess Kania na hinahanap ang kapatid nito. Tinanong niya ang mga knights if nakita nila ang kapatid nitong lumabas ng kwarto niya. At sagot ni Asha na mula nang bumalik sila, hindi niya pa daw ulit ito nakita. Ayon sa prinsipe, kailangan niya muna daw magpahinga dahil sobra itong napagod dahil sa paglalakbay nila. Marahil may sakit daw ito, sabi ni Seyna. Nagtataka naman ang prinsesa if totoo mang may sakit ito, hindi ba daw ang OA na nasa kwarto lang siya ng 1 buong linggo? Siguro daw ay dapat niyang ik-ek ito at nagmamadaling tumakbo papunta sa kwarto ni Errol. Pagbukas ng pinto, tinanong nito kung okay lang ba daw ito at kung may sakit daw siya kaya nagkukulong sa kwarto. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil nagulat siya sa nakita niya. Nakahiga lang ang kapatid niya habang ang kanyang mage ay sinusubuan siya ng pagkain gamit ang magic. Natameme naman si Kania dahil akala niya, siya na ang pinakatamad sa kanila. Nang mapansin siya ni Errol, sinabi nitong pumasok lang daw siya at tinanong kung nandun ba siya para samahan siya. At dahil nandun daw ang kapatid nito, sinabi niya kay Dia na ilipat siya sa lamesa. At umoo naman ito sabay pinalutang ang prinsipe, binihisan at inupo sa lamesa. Gulat naman si Kania sa nakita niya, at pati siya ay inupo nito sa silya. Speechless siya dahil sa nangyari, pinuri naman ni Errol si Dia at sinabing good job. Napatanong naman ito sa ate niya kung bakit hindi ito kumakain. Lalamag na daw ang pagkain. Prangka naman itong sumagot na hindi ba daw nito nakikitang meron mali sa kanya. Sagot naman niyang, wala siyang nakikitang mali sa ginagawa niya. Sa isip ng prinsesa, seryoso daw ang sitwasyon ito at napatanong kung magiging okay lang kaya si Errol. Nabusog naman ang bida sa kinain nito kaya parang inaantok na raw siya so napaisip siyang time na raw para maligo kaya tinawag nito si Dia at sinabihang pupunta na siya ngayon sa CR at sumagot naman itong okay. Nakripihan naman si Kania dito kaya ayon, may pagsabog na naganap sa kwarto. Sumosobra na raw ang catamaran ng kapatid niya at hindi na tama ito. Ano kayang ginawa niya sa kapatid niya? Nag-conduct sila ng emergency meeting. Dahil nga 1 linggo nang nasa kwarto lang ang prinsipe at nandun si Dia para gawin ang lahat ng inuutos nito. Kinumpronta sila ng mga knights na merong katanungan para sa kanila. Sagot naman ng bida kung ganun daw ba kaseryoso ang sitwasyon. At tila clueless naman si Dia Reki sa nangyayari. Nagulatang ang prinsesa na tila walang self-awareness ang kapatid nito kung saan nag-agree naman si Seyna at Asha. Hindi pa din talaga alam ni Errol ano ba ang nangyayari kaya tinanong nito ang kanyang mage na clueless din. Hindi nito makomprehend bakit daw big deal ang nangyari at tila wala namang rason para sa meeting na iyon. Inis naman si Princess Kania dahil dito na hinampas pa nga ang mesa sabay sabi sa kapatid na hindi ba daw nito napapansin na masyado itong nakadepende sa magic. Mula pagtayo, pagbibihis, pagkain, ginagamit ang magic para di na siya kumilos. At napatango naman ang dalawa sa likod na ikinagulat ng bida. Kung magic daw ang pinag-uusapan, meron ba daw mali sa ginagawa ni Dia? Seryoso daw ito sa kanyang trabaho at metikuloso sa kanyang ginagawa. Sinigaw naman ni Kania na hindi daw si Dia ang problema kung hindi siya, sabay tanong kung naglalakad pa ba daw ito mag-isa. Sumagot naman ito pangitinang, ate, syempre naman. Alangan namang mag-CR ako nang may kasama. Hindi matake ni Kania ang sagot ng kapatid kaya't sinabi ni Asha na masyado na raw extreme ang paggamit nito ng magic. At sabi ni Seyna, masyado itong umaasa sa magic para gawin ang pang-araw-araw na bagay. Ngunit sabi nitong, gusto niya lang daw mapadali ang trabaho niya. Tinanong niya naman kung may reklamo daw ba si Dia doon at sagot nitong wala. So sinagot ng bida ang tatlo na, okay lang naman kay Dia kaya't hindi na daw nila ito dapat pansinin.
Pero syempre, galit na galit pa din ang tatlo dahil imposibleng walang paki si Dia sa nangyayari lalo na't hindi nila hahayaang magpakatamad ito. Dagdag ni Kenia, meron din daw issue sa attitude ni Dia. Paano daw nito na atim na i-assist ang kapatid niya sa CR nang hindi question ito? Okay lang daw if nasa loob sila ng kastilyo pero ano ang iisipin ng mga tao kung gagamitin nila ang magic sa labas? Naisip naman ni Errol na hindi niya syempre ipapagawa iyon. Pero, not bad daw. Parang ayos din nga ang ideya na iyon. So shocked na naman ang tatlo pero sagot nitong joke lang daw. Sabi ng prinsesa, bilang nakakatandang kapatid nito, pinagbabawalan niya si Errol na gumamit muna ng magic. At nagulat naman ang bida. Pati si Dia ay hindi daw pwedeng konsentihin ang catamaran ng kapatid nito. Napaisip naman ang bida kung bakit mas gulat pa ito sa kanya. Pinagpawisan si Dia Reki dahil iniisip niyang tangle na siya sa trabaho pero kinumpir na ni Kenia sa kanya na hindi naman daw ganun iyon. Napaisip naman si Errol kung may mali daw ba talaga sa pamumuhay nito. Napagtanto niyang masyado nga siyang nag-relay sa magic dahil mas convenient pero hindi naman daw talaga yun ang intensyon niya. Inalala naman nito ang mga nangyari. Sa library, nang hindi nito maabot ang isang libro, pinakuha niya ito kay Dia gamit ang magic. At meron ding time na tinatamad siyang lumipat sa kama so nagpalutang siya kay Dia gamit ang magic para makahiga sa kama nang hindi natatayo o maglalakad pa. Doon niya na-realize na sobrang naging tamad na nga ito. Pinagpawisan ito at inisip paano daw siya humantong doon. Nakakatakot daw ang magic at baka isipin pa nga ng mga tao na may kapansanan siya. Concerned ate lang naman si Kenia na sinabing magkakasakit ito kung hindi ito gagalaw-galaw. Pero sabi naman ni Dia na hindi daw ito magiging problema dahil tuwing inuusog niya ang prinsipe, ini-stimulate nito ang muscles niya gamit ang kanyang magic para hindi ito hamina ng ganun-ganun na lang. Na-realize naman ni Errol na kaya pala daw parang nakikiliti siya minsan. Pero hindi daw iyon ang point sabi ni Kenia. As expected, meron din daw problema kay Dia. Masyado nitong ini-spoil na parang baby si Errol. Dapat daw atang palitan ang misyon nito with another mage. Pero umalma naman ito at sinabing sa tingin niya, hindi siya inferior sa ibang mga mage kaya't hindi niya raw ito matatanggap. Nagulat naman sila na tila na-hurt ang pride nito bilang mage. Nag-agree naman si Asha dahil biglaan ang proposal ng prinsesa at tila may valid point daw ito. Pero bakit daw ba pinipilit nitong maging exclusive mage ng prinsipe? So napaisip din ang bida dahil wala nga namang pagbabago ang magiging sahod niya if ililipat siya sa ibang department. Isa pa, mas magiging convenient ito para sa kanya kesa pinapamper siya nito. Pero wait, na-realize niyang nakakalimutan ata nilang ang desisyon ay dapat nasa prinsipe. Ngunit sabi ni Kenia na, kumbisihin daw siya nito para magbago ang isip niya. Kung nagagawa niya iyon, hahayaan niya siyang magtrabaho exclusively bilang mage ni Errol. Sabi ni Dia na dahil kapatid siya ng boss niyang si Errol, well meron naman siyang right para i-test siya. Tila hindi na pinapansin ng girls ang prinsipe so inisip nitong bahala na nga sila. Pero napaisip siya sa kung anong test kaya ang ibibigay niya kay Dia. Dahil genius daw di Errol, kung gusto daw nitong maging mage niya, hindi ba't dapat ay matalino din ito. So ang unang pagsubok ay paper test. Pero syempre dahil sa husay nito sa paggamit ng magic, minani niya lang ang task na ito. Sa isip naman ng prinsipe, pinagawa na rin ito ang mga dokumento niya sa kanya so hindi imposibleng magawa niya ng madali ang task na iyon. There's no way daw na hindi ito smart. So next test ay cooking. Dahil picky daw ang prinsipe sa pagkain, dapat ay masatisfy nito ang taste niya. Sa isip naman ng kapatid nito, kung ano-ano na lang ang pinapagawa ng ate niya. Gayunpaman, wala daw problema kay Dia since marami siyang chores na ginawa noong nagtatrabaho pa siya sa Magic Tower. So ang cooking test ay easy lang sa kanya. At totoo nga, napakadali niya lang nagawa ang challenge at kinonsider pa nito ang preference ng prinsipe sa pagkain. Nang tikman nila ito, hindi makapaniwala ang prinsesa na napakasarap daw ng luto nito, at nag-agree naman si Errol dahil swak na swak ito sa panlasa niya. Nag-prepare pa nga ng dessert ang mage. Lumabas naman ang prinsipe habang nag-proceed sa third test si Kenia sa loob. Tinanong niya sina Kenia at Asha sa opinyon nila sa nangyayari at hiningi ang honest opinion nito. Iniisip nitong imposibleng walang rason para mapag-trypan lang ng ate niya si Dia. At kahit sila, siguradong pipigilan ito pero bakit daw hinahayaan lang daw nila ito LNG gawin ang gusto niya. Nagkatinginan tuloy ang dalawa at napatanon si Errol kung ano ang nalalaman nila.
So sinagot nilang suspicious daw si Kenya kay Dia, so nagulat si Errol. Meron daw kasing insidente na na-report 2 araw na ang nakakalipas. Ang tinutukoy daw nito ay ang kaso kung saan nakita ang security system na gawa sa magic tools na nasira at hindi pa daw nahuhuli ang may gawa nito. So tinanong ng bida kung sa tingin daw ba nila na si Dia ang responsable dito. Pero sagot nilang, hindi naman daw sa ganun. Hanggang ngayon kasi ay iniimbestigahan pa nila ito. Sabi ni Asha na hindi pa nila na-report sa kanya pero nakita daw nila ang isang liham na naiwan or purposely iniwan ng may sala. Nakasulat dito na ibalik daw si Dia Reki sa Magic Tower. So napatanong naman ang prinsipe ano ito. Bakit daw big deal ang mage na iyon at ipinakita na ba daw nila ito kay Dia? Sagot nitong oo pero wala siyang sinabing kahit na ano. Wala nga man lang kahit na anong reaksyon nang mabasa niya ito. May tiwala daw si Asha sa kanya. Pero hindi daw natural ang ipinapakita nitong behavior. Bakit daw sobra-sobra ang pag-spoil nito sa prinsipe? So napaisip ang bida kung problema ba daw na sobrang loyal nito kahit na walang rason. Hindi ba daw pwedeng dahil lang ito sa kanyang karisma? Pero hindi nila kinaya ang sagot nito. Sabi ni Seyna na kung siya, okay lang ispoil siya ng mga 3 araw siguro pero after that magkikwit na ito. Napausip naman ang prinsipe dahil nang eksaminin ng bida ang puso nito, nakita niyang walang bahid ng dumi ito. So alam niyang okay siya. Pero hindi niya naman daw may explain ito sa kapatid niya at sa knights. Siguro dahil daw nandun ang ate niya noong inatake sila ng Dark Mage, naging uncomfortable na ito sa mga mage. So naiintindihan niya raw kung bakit ganito ang si Kenya. Pero bago daw sila mag-conclude, pwede daw bang bigyan siya muna nila ng unting oras. Titignan niya raw kung anong problema kay Dia so kung pwede ay pigilan nila ang ate niya. Ayaw sana nila pero syempre no choice sila kung hindi ang sumunod. So ngayon, naghahanda na para mag-imbestiga ang prinsipe nang malaman nila ang katotohanan. Ano nga kayang hiwaga kay Dia Reki? At bakit siya pinapabalik sa Magic Tower at sino ang nagpadala ng liham? Ipinakita ang kwarto ni Dia Reki. Nagsorry si Prince Errol dito dahil nalagay ito sa tough spot ng kumprontahin ng kapatid niya. Pero sagot naman nitong okay lang daw iyon. Napansin naman ng bida, na tila walang laman ang kwarto niya. Kahit furniture ay wala masyado. Dahil ba daw hindi ito masyadong nag-spend ng time masyado doon. Bilang exclusive mage, given na daw ang maput to test ang mga abilidad nito. At dahil nga pinagsisilbihan nito ang prinsipe, alam niya daw na importante ang qualifications ng mage nito. Pero sabi niyang hindi naman daw ito picky sa pagpili ng mga exclusive personnel niya. Inalala nito na hindi nga gusto ng kapatid niya na magkaroon siya ng exclusive mage. Tutol siya nang magdesisyon itong i-hire siya. Sagot ni Dia na alam niya naman daw ang nangyaring insidente noon patungkol sa Dark Mage. At nagulat ang prinsipe dahil doon at tinanong kung ang ate daw ba niya ang nagsabi. Pero hindi daw, sikat na insidente daw iyon at usap-usapan noon sa Magic Tower. Dahil kasi sa nangyari, hindi na ganong nagtitiwala ang mga nobles sa mga mage at bumaba tuloy ang income nila. Binigyan pa nga daw sila ng utos na kung makakakita sila ng Dark Mage, paslangin na raw nila ito ng walang pag-aalinlangan. Na-shock naman si Prince Errol sa revelation na iyon. Anyway, wag daw mag-aalala si Kenya dahil kukumbinsihin nito ang kapatid niyang magbago ng isip. Pero sagot nitong wag na raw. Na-question daw ang abilidad niya bilang mage so dapat niyang patunayan mag-isa ang kakayahan niya. But again, tinanong ng prinsipe bakit nga ba gustong-gusto nitong maging mage niya exclusively. Ngayon lang naman daw sila nagkakilala. Bakit daw parang bait-bait siya sa kanya at tinawag pa nga itong gracious. Sabi nitong, gracious lang daw siya talaga para sa kanya. At nang pina-explain ng prinsipe kung bakit at paano niya nasabi, sagot niyang mahabang istorya daw. Bata pa raw siya nang madala siya sa Magic Tower. Ang dating village na tinitirhan nila ay nawala dahil sa plague. So palaboy-laboy na lang daw ito nang mawala ang kanyang pamilya. Nakasurvive lamang siya dahil sa tulong ng Magic Tower. Sa isip naman ng bida na siguro kaya kinuha ng Magic Tower ito ay dahil nakitaan nila siya ng talent for mana. Tumatanggap kasi ng mga orphan ang Magic Tower para makasecure ng mga talent din. Balik sa kwento ni Dia. Yun daw ang dahilan kung paano siya natutuong mag-magic sa Magic Tower. Pero hindi rin daw siya good enough. Sa dulo, hindi niya maabot ang expectations ng Magic Tower kaya naman trinato daw itong failure doon. Kaya't araw-araw, ang ginagawa lang nito ay ang mga odd jobs gaya ng paglilinis. Hindi naman makapaniwala ang prinsipe dahil excellent mage daw si Dia.
Sagot nitong, until 2 years ago, first class mage lang daw siya. Again, ikinagulat ito ng bida dahil 4th class na siya ngayon. So pakinggan daw muna nito ang istorya niya. Hirap daw kasi siyang kontrolin ang mana niya gamit ang theory ng Magic Tower. At dun niya nakita ang libro ng prinsipe. Yun yung nakita ng bida na nalaglag kay Dia Reki last time. Na-shock itong yun ang dahilan kung bakit ito lumakas. Sagot nitong oo, ginamit nito ang lesson doon about sa paggamit ng mana. At dahil dun naging 4th class mage agad siya sa loob lamang ng 2 taon. Na-proud naman si Errol na gumaling ito agad dahil lang sa pagbabasa nito ng libro niya. Ibig sabihin daw ba nitong genius si Dia Reki? Dahil naging mabilis ang pag-i-improve nito gamit lamang ang nabasa niya. Grabe daw ang coincidence. Kung hindi nito sinulat ang libro na iyon, siguro buong buhay ni Dia ay tagalinis lang ito sa Magic Tower. At hindi niya malalaman ang nakatagong potensyal niya. Kaya naman pala, para kay Dia, tagapagligtas nito ang prinsipe. Dahil siya ang tumulong sa kanyang gumaling, pero itinanggi naman ito ng bida at sinabing, lahat daw iyon ay dahil sa hard work nito. Gayunpaman, sabi ni Dia na nasa kanya na daw iyon upang ituring na utang na loob ito sa prinsipe. At dahil nga umabot na sa 4th class si Dia, iniwan na nito ang Magic Tower. Galit na galit daw ang self-proclaimed master nito dahil dun. Pero hindi daw siya na-guilty dahil wala naman daw siyang natutunan sa kanya. Naiinis ito dahil ipinagmamayabang ng taong iyon, na dahil daw sa kanya at naging 4th class mage ito. At napansin naman ng bida na tila galit na galit talaga ito sa Magic Tower. Balik sa istorya, lumabas na nga si Dia at hinanap ang prinsipe. Kung saan-saan ito napadpad para lamang matuntun ito. Hanggang sa na-realize niyang umabot na ito sa kabilang kontinente dahil naligaw siya. Normal lang daw iyon sabi ni Errol para sa mga bagong mages na ngayon palang lalabas ng Magic Tower. Matapos daw nitong umikot sa iba't ibang lugar, nang malaman niyang naghahanap ito ng mage sa Fahilia ay nag-apply agad si Dia. Siya daw kasi ang dahilan kung bakit naging ganap na mage na ito at tinawag niya itong master. Dito daw siya nababagay. Sabi naman ng prinsipe kay Dia, na hindi ba daw mas maiintindihan siya ni Kania kung ikwekwento niya rin ito sa kanya. Pero tumanggi ito ay sinabing ayaw niyang kawan siya nito. Bagkus, mas gusto niyang ma-recognize para sa kanyang kakayahan. Isa pa, nakakahiya daw if i-explain pa niya ang lahat ng detalye sa kanya. Nag-agree naman ang prinsipe at umalis na, sabay sabing hindi niya ito ikwekwento sa iba. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ang bida, kinausap nito ang kanyang suking mage. Kwinento nito ang sinabi ni Dia. At kahit hindi niya binadget ang pangalan nito, na-recognize agad niya dahil na si Dia Reki ang tinutukoy nito dahil kilala daw ito. Isang nakakaawang bata dahil hindi daw mabuting tao ang master niya. Napaisip naman siya na nag-improve ito mag-isa at iniwan ang tower kahit na alam niyang merong penalty ito. Nagulat si Errol dahil sa narinig niya about penalty. At in-explain nitong, may kontrata daw kasi ang mga mage sa Magic Tower para protektahan ang mga sikreto nito. If hindi daw ito susundin, ang epekto daw nun ay masisira ang kalahati ng magic circles nito. Magiging resulta nun ay magiging low-level wizard ito in an instant. So napaisip tuloy ang bida dahil sa revelation niya. Iniwan ni Dia ang lahat sa Magic Tower para lamang pagsilbihan ito kahit na alam niyang merong karampatang penalty. Dahil doon, kailangan daw may gawin ang prinsipe. Kaya naman may kinausap ulit ito para humingi ng pabor. Sa sumunod na araw, nagharap na si Princess Kania at Dia Reki at tila may tensyon sa pagitan ng dalawa. Sumulpot naman ang prinsipe dahil worried daw ito sa gagawin ng kanyang kapatid. Sabi ng prinsesa na wala na daw siyang alam na ibang paraan upang ayusin ito kundi ang labanan siya. Sa ganitong paraan lamang daw niya mapapatunayan ang sarili. To think na hinahamon ng isang sword master ang 4th class mage sa isang duel, para daw itong laban ng isang bear laban sa weasel. Tinanggap naman ni Dia ang hamon. Hindi daw kasi siya matatanggap nito hanggat hindi sila naghaharap. Hindi daw kasi maintindihan ni Kania bakit pinipilit nitong sundan ang prinsipe. Kaya naman, gagamitin niya ang sarili niyang method upang malaman ang katotohanan at kung sincere ba talaga ito. Naghanda naman si Dia para sa pag-atake. Nang makita naman ng bida sina Seyna at Asha, tinanong nito kung bakit hindi nila ipinapatigil ang laban. Pero tahimik lang ang dalawa sa gilid. Hindi naman makapaniwala na walang choice ang bida kung hindi ang manood na lang. Gayunpaman, may napansin ito sa tabi. Neges mula na nga ang labanan ni Dia at Kania.
Ipinamalas nila ang kanya-kanya nilang galing at nagsambit ng chant ang mage. Nashock ang prinsipe dahil sa spell na iyon dahil hindi ba raw ba offensive magic ito. Napansin din ni Dia ang nasa tabi kaya naman ipinalabas niya ito. At tumira papunta sa kanyang direksyon ang atake ng prinsesa. Ikinagulat ni Errol na ginamit nito ang aura niya sa kanyang scabbard at detonate ito na parang granada. Sinabi naman ni Kania na nagiging close na din sa wakas sila ni Dia at nag-agree ito. Ni-reveal na ang nakatago pala sa gilid ay ang dating master ni Dia. At syempre, hindi ito natuwa na makita niya ito. Ano kaya ang ginagawa niya doon? Nalaman nga nating ang self-proclaimed master ni Dia Reki pala ang umaaligid sa Fahilia. Alam na daw ito ng prinsipe pero hinayaan niya lang dahil tinitignan niya muna kung ano ba ang balak nitong gawin. Nagpakilala naman ito at sinabing hindi raw siya isang suspicious na tao. Ipinakita pa nga ang kanyang id. Pag-alit naman nitong sinabi na naroon daw siya para sunduin pabalik ng Magic Tower si Dia pero ang lakas daw ng loob nitong atakihin siya. Tinawag niya si Dia na ungrateful brat. Sagot naman ni Dia na wala naman daw itong naituro sa kanya. Pinaglinas lang daw ito ng Magic Tower at ginutom doon. Never niya raw tinuring na master ito. Pinatahimik naman siya nito at sinabing sa ayaw at gusto nito ay isasama niya siya sa Magic Tower. Wala raw itong ideya kung gaano kalaking problema ang ibinigay nito sa kanya. Napag-alitan pa daw siya ng Magic Tower leader dahil sa pag-alis niya. Napatanong naman si Errol kung pressure daw ba ito para magkaroon ng disipulong gaya ni Dia. Pero tila walang kasing galing nito dahil hindi siya okay na master. Tinanong naman niya kung gaano ba daw siya ka-incompetent. Gayunpaman, hinayla pa rin niya si Dia. Sinabi nitong walang manners ang lord doon which is tinutukoy niya ay ang prinsipe. Magfa-file daw ito ng complaint later. Para naman kay Dia, siguradong mapaparusahan daw ito dahil umaalis ito ng walang polem. Sinabi nitong tigilan na niya ang nonsense niya at hinamon na humabol. Pero syempre hindi basta-basta magpapatalo ang ating bida at pinalo ang kamay nito. Aniya, pumirma na ng kontrata sa kanya si Dia bilang exclusive wizard nito. Dagdag niya, na kinontak niya na raw ang Magic Tower kahapon para magtanong. Pasiga naman itong sumagot ng nonsense. Based daw sa rules ng Magic Tower, hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo hanggat walang approval ito ng master mo. Sagot naman ng prinsipe na, yun nga ang dahilan kung bakit siya tumawag sa Magic Tower. Pumayag na raw sila na ma-appoint bilang exclusive wizard ng Fahilia si Dia Reki. So, sinabi nitong umalis na siya sa kastilyo niya ngayon. Hindi naman ito matanggap ng mage dahil sa layo ng bayanahe niya para lang makarating doon. At marahil dahil parang na-corner na siya at walang magawa, ginamit nito ang kanyang magic. Kahit anong mangyari at kung kinakailangan daw, gagawin niya ang lahat para maisama pabalik ng Magic Tower si Dia. Kaya naman sinoma nito ang mga servants niya. Dahil sabi nito, as long as maibalik niya ito doon, poprotektahan daw siya ng Magic Tower. Unimpressed naman ang bida kaya naman sinabihan niya na silang bigyan ito ng leksyon. Kaya naman inatake nila ang mga alagad nito. Sa isip naman ni Prince Errol, akala niya nasa 7th class na ito dahil sa pagmamayabang niya. Yun pala, 5th class lamang ang mage na iyon. Ni hindi niya raw matatawag na entertainment ang nakikita niya. Dahil no choice na ang mage, sinubukan niya ring atakihin ang prinsipe at nais itong gawing hostage muna ngunit syempre, hindi ito hahayaan ng kanyang exclusive mage na si Dia. Umatake ito ng lightning bolt at pinuri naman siya ng bida. Nagulat ang self-proclaimed master nito dahil sa ipinakita niyang lakas at di pa din ito tumigil. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake na ikinagulat ng lahat. Napatanong naman ang prinsipe kung dapat daw bang paslangin na nila ito. Gayunpaman, may nilabas ang mage at ginamit ito upang makatakas sa lugar. Iyon pala ay ang emergency escape teleport scroll. Hindi naman matanggap ni Asha na nakatakas lang ito kaya't sinabing hahabulin niya raw. Pero pinigilan ito ni Errol at sinabing hayaan na siya. Magfa-file na lang daw siya ng complaint sa Magic Tower. Humingi naman ng paumanhin si Dia Reki sa kanila dahil sa komosayon na nangyari. Ngunit sagot ng prinsipe na kalimutan niya na raw iyon at hindi niya kasalanan ito. At dahil daw doon, siguradong hindi na siya magiging kaina-hinala sa kanila. Inamin nilang alam na nilang naroon ang self-proclaimed master nito at dahil ipinakita niyang hindi siya under nito, na-prove na nila ang loyalty niya sa kanila. Naisip naman ng bida na bukod sa na-prove nito ang loyalty niya, natalo pa niya ang self-proclaimed master niya.
Ngayon, siguradong hindi na nila iisipan ng hindi maganda si Dia. Pero meron pa raw isang bagay na dapat gawin. Nang gabing iyon, makikita sa kagubatan ng mage. Sinabi nitong ungrateful si Dia at kahit na anong mangyari papabalikin niya ito sa Magic Tower or else. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil may biglang sumulpot sa dilim na nagtanong. Ano ang balak niya kung hindi bumalik si Dia sa tower? Umatake naman ito at tinanong sino daw iyon pero sabi nitong hindi niya na kailangang malaman kung sino siya. Sabay atake ng fire arrows. Dahil dun nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kagubatan. Bilang resulta, makikita natin ang kalansay ng mage na umaapoy pa. Ni-reveal na syempre, ito ang ating bida na nagulat dahil hindi nito napigilan ang kanyang atake. Sinabi nitong inasahan niyang mapapractice man lang sana ang magic na minaster nito. Mas okay pa daw ang ginawa nito sa kanya kesa maparusahan siya formally. Para daw sa kapakanan ni Dia, ang taong gaya niya ay hindi na dapat mabuhay. Wow, first time ko atang nakitang ganito ka savage ang bida natin. Tila inantok na ito kaya naman babalik na daw siya bago pa mapansin ng iba na wala siya doon. Makikita naman ito sa kanilang library na sumusulat. May lumutang na libro ay sinabi ng bida na hindi na daw kailangang gawin ni Dia para sa kanya ang mga gawain nito. Sagot naman niyang, meron na daw siyang permiso so wag na daw itong mag-alala. Matapos maklear ang hinala ng prinsesa kay Dia, ang issue na ini-spoil nito ang prinsipe at tinuturuan maging tamad ay neresolve na. Ngunit nagbigay ng firm warning si Kenya. Nang hinayang naman ang bida, dahil sobrang comfortable ng buhay kapag gumagamit ng magic. Tinanong naman siya ni Dia kung wala ba daw talaga itong problema na maiwan itong exclusive mage niya. Sagot naman nitong ang insidente sa self-proclaimed master nito ay hindi niya kasalanan so hindi niya na daw dapat pang isipin ito. Kaya naman napa-thumbs up si Dia ay sinabing kakaiba talaga ang kabaitan nito. Nahihiya daw siya na nagwo-worry pa ito dahil sa mga unnecessary issues kaya naman pagninilayan niya raw ito. Sabi ng prinsipe, bawasan na sana nito ang sobra-sobra nitong pagiging loyal. Ano kaya ang mangyayari kung mabasag na ang ilusyon nito tungkol sa pagkakakilanlan niya sa prinsipe? Sagot naman niya na wag niya raw itong alalahanin. Noon pa man na hindi pa siya nito nakilala and ngayon na nag-meet na sila, siya raw ang benefactor na tunay na nirerespeto nito. At tila natuwa naman ang bida dahil doon. Hindi niya inasahang matapos ang 100 buhay niya, makaka-experience siya ng something like this. Grabe ang roller coaster emotion na ibinigay ng episode natin ngayon no. Hindi pa din ako makaget over sa eksena kung saan walang kahirap-hirap nitong pinaslang ang mage para kay Dia. Nakakabigla talaga iyon. Mas titindi pa kaya ang mga susunod na eksena sa susunod na mga chapter. Ipinakita ang magandang scenery sa Fahilia. Natuwa ang ating bida dahil ayos daw ang weather sa araw na iyon. Kaya naman daw isang perfect opportunity ito para may gawin. At ang tinutukoy nito ay ang page ensayo sa paggamit ng magic. Nakakagulat na ang lakas na pala ng kaya niyang gawin. Inensayo nito ang iba't ibang mga tira. Gumawa ito ng chained lightning, ice storm at firewall. Sa sobrang lakas ng kanyang mga ginawang pag-atake, nasunog na nga ang mga puno sa lugar na iyon. Natuwa naman si Prince Errol. Ang ma-reach daw ang 6th class sa loob ng isang buwan ay isang achievement. Marahil genius din nga siya. Malamang maiinggit daw ang ibang mage kapag nalaman nilang nagawa niya ito ng mabilisan. Ang lugar pala na iyon ay ang dulo ng kanilang teritoryo. Kaya naman walang mga tao doon. Perfect na lugar para mag-ensayo siya ng magic. Pero mas okay sana kung meron daw mga monsters na pwedeng pagpraktisan. Sayang daw. Ngumisi naman ito na tila may binabalak. Nasabi ng bida na oras na ba daw para magsimula. Inalala nito ang una nilang pagkikita ng royal concubine na si Tita Elia niya, ang Reyna. Naalala niya raw ang tingin nito sa kanya na tila nakatitig sa isang nanginginig na uod. Hindi niya raw ito pinansin noon, ngunit patuloy siyang pinepeste nito at pinapalayo. Nagbibigay pa daw ito ng bad vibe kahit sa harap pa mismo ng kanyang ina. Pero hindi niya na raw ito papalampasin ngayon. Siguraduhin daw nitong handa na siyang humarap sa kanya. Pinuntahan niya ito sa kanilang palasyo at napansin niya ang nakapalibot na barrier para hindi makapasok ang mga intruders. Ngunit inexpect na daw ito ng ating bida. Alam niyang meron certain mana waves lamang na allowed dumaan dito. Gayunpaman, wala lang ang harang na ito sa gaya niyang former pro. Makikita ngang lumulutang pa ito doon habang antok naman ang mga gwardiya ng lugar.
Parang may narinig daw ang isa pero sabi ng kasama niya na baka imagination niya lamang ito. Nagulat naman ang bida dahil napakalaki daw ng bahay nito, mas malaki pa sa kanila. Siguro raw ay napakarami nitong pera. Bumuo naman ito ng apoy sa kanyang daliri pero the bigger the better daw kaya pinalaki niya ito. Mas okay daw ang mas malaki para masira niya ang lugar na iyon. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa himpapawid gawa ng ating bida. Nashock naman ang maid at guards nang makitang may sunog kaya naman nagtakbuhan sila. Nakangiti pa nga ang bida na sinabing opening ceremony daw ito ng terror. Ito daw ang kanyang furry works. Sinabihan naman si Duque de Zilprachi na dapat na daw itong mag-evacuate dahil nagkaroon ng hindi matukoy na pagsabog sa kalangitan. Hindi niya naman maintindihan ano ang nangyayari. Meron ba daw umaatake sa kanilang pamilya? Ang salarin. Walang iba kung hindi ang ating bida. Grabe, nakakagulat na ito pala ang plano ng prinsipe. Tuwang-tuwa ito dahil naging malaki at mabilis daw ang pagkalat ng apoy. At kung nagtataka kayo, gumagamit siya ng invisible at mute magic kaya hindi siya nakikita o naririnig ng mga tao doon. Sinabi nitong, magmadali na sila at mag-evacuate. Kaya nga daw siya gumawa ng grand entrance. Bilisan na daw nila ang pagtakbo dahil susunugin din ito ang lahat ng mga warehouse nila. Napansin naman ng bida ang iba pang nostock sa loob. Nakilala niya ito bilang vassal ng Prachi-Dachi. Na-realize niyang dun din pala nakatira ang gaya nilang mga loyal servants na nabigyan ng posisyon. Sabi naman ng bida na papatikim niya rin daw dito ang special curse niya. Binigyan niya ito ng parang trangkaso at nagbelet pa nga sa likod. Ito daw ay lilimitahan ang kanyang kilos matapos ang kanyang pag-atake. Matapos daw ang paghihirap nitong makapasok sa loob, hindi ito papayag na walang makukuha doon. Kaya naman pumunta ito sa vault, sinira ang pinto at naisip ang silipin gaano karami ang kayamanan nitong nakatago. Napatalo naman sa tuwa ang bida at sinabing, "This is it." Ilalagay niya raw lahat ito sa kanyang secret storage. Ite-teleport niya raw lahat ito. Siguradong malulugmok daw ang kanyang tiyahin. Sabay sabing mag-iiwan ito ng liham para sa kanya. Ano kayang sinulat niya? Sa kagubatan, hinabol naman ang duke at ipinakita ang liham na galing daw sa salarin. Pero na-speechless ang dalawa nang basahin nila ito. Ang nakasulat, "I'm going to set your heart on fire." Ang unang naka-receive ng balita ay si concubine Elia. Tila nahimete ito dahil sa nangyari. Una niyang concern ay kung okay lang ba daw ang kanyang ama. At sinagot siya ng katulong na, okay naman daw sila. Wala naman daw namatay. Meron lamang minor burns ang iba. Pinaupo muna ito ng kanyang servant at inisip niya sino daw kaya ang gagawa ng ganoon. Nagalit naman ang hari dahil ang treason o pagtataksil sa Erncia ang paggawa ng ganong bagay sa noble family. Siguraduhin daw na mahuhuli ang may sala. Based daw sa nangyari, halatang ang gumawa nito ay isang 6th class mage o mas mataas pa. Dagdag ng isa na maaring grupo ang gumawa nito ay hindi isang tao lamang. Siguro daw at least 5 mage ang responsible dito. Parang ganito daw ang nangyari noon kay Princess Kania so maaring dark mage din ang may gawa. Meron namang nagmamadaling pumasok sa kwarto. Sinabi nitong meron daw malaking problema. Parang may epidemic na kumalat matapos ang sunog. Lahat daw ng nobles sa Prachi family ay nagkaroon ng sakit. Dahil tuloy dito, mas lalong lumaki ang damage na nadulat ng pag-atake. Hindi naman makapaniwala si Elia dahil hindi niya inasahang gagawin ito sa kanilang pamilya na alam namang nasa pwesto at mayaman. Siguraduhin daw nilang mahahanap ang magsala dito. Sagot naman ng kanyang servant na mag-ingat din daw ito dahil may posibilidad na maging next target din ito ng kriminal. Nang inag naman ito at sinabing alam niya raw. Dumating na sa Fahilia ang balita. Dahil sa nangyari, bumaba na raw ang status ng Prachi family. Kahit ang mga supporters nila ay hindi tumutulong dahil takot silang maging next target ng terorista. Sabi ni Kania na narinig niyang hindi lang nasunog ang kanilang mansyon pero lahat ng kanilang ari-arian ay ninakaw daw. Ayon naman kay Asha, given ang original status nila, hindi naman daw basta-basta babagsak ang pamilyang iyon pero magiging malaki ang pinsala nito sa kanila. Sinabihan naman si Prince Errol na dapat daw ay maging maingat din ito. Ngumiti lang ito at sinabing terrorist attack ito. Nakakatakot na daw talaga ang mundo. Nasabi niyang dapat ata ay mag-send ito ng donasyon sa pamilya Prachi para ipabatid ang kanyang pakikiramay sa nangyari. At natuwa naman ang mga knights nito. Pero ang hindi nila alam, siya ang may pakana ng lahat ng iyon.
Grabe naman talaga, mula sa pagpaslang ng mage last episode tapos ngayon bigla-bigla nitong sinugod ang Prachi family. Nakakagulat ang mga hakbang ng ating bida. Ano kaya ang tumatakbo sa kanyang utak? At ano pa ang aasahan natin sa susunod na episode? Balik sa storya, makikita ang ating bida na kasama ang mga residente ng Fahilia. Natuwa sila dahil effective ang mana house na ginawa nila ng kanyang mga mage. Ngayon, hindi na raw nila poproblemahin ang pagkain. Naiyak pa nga ang isa at sinabing hindi niya raw inasahan na makakakita siya ng ganoong ani sa kanilang napakalamig na lugar. Ang mga grain na nani raw nila ay mas malaki kumpara sa nakukuha nila noon. Nagpasalat naman ito sa prinsipe. Pero sa isip niya, wala naman siyang ginawa. Ito raw ay salamat sa kanyang mga mage na nagtatrabaho overtime buong buwan para i-adjust ang magic tools. Binayaran niya lamang daw sila para sa trabahong ito. Napaka-peaceful daw at ang lahat ay perfect. Hindi na raw mako-concern ang Prachi family sa kanya. Naging stable na rin ang kanilang teritoryo. Ayos daw kung patuloy na magiging ganito lang ang nangyayari. Magbalik tanaw muna tayo 50 years ago. Matapos ang major war, 3 bansa raw ang nangibabaw. Ang tinatawag na 3 great powers ang Ernsia Kingdom, Merman Empire at Demaniel Kingdom. Sa kanilang tatlo, Demaniel Kingdom ang pinakamahina pero nagkaroon sila ng advantage ng pinag-away niya ang 2 kaharian. Lipat muna tayo sa kaharian ng Demaniel kung saan meron isang banquet ang isang chancellor. Nag-toast naman ang opisyal at sinabing mag-enjoy lang sila sa araw na iyon. Meron namang lumapit sa kanya na sinabing meron daw itong dalang regalo para sa kanya at na-curious naman ito. Pinalapit niya ang maid na may hawak nito at prinesenta ang isang bote. Isa daw itong precious elixir na binibenta lamang sa kaharian ng Ernsia. Ito daw ay epektibong ointment para lunasan ang hair loss o pagkapanot o pagiging kalbo. Tatubo raw agad ang buhok kapag pinahid ito sa ulo. Maliit man daw ang regalo nito. Nais daw niyang mabawasan ang mga isipin nito kaya naman nag-order ito ng marami na ipapadala sa kanyang warehouse. Curious ka saan nila in-order? Click mo ang link sa comment section kung kailangan mo din ng pangpatubo ng buhok. Sabi ng opisyal na malamang mahal ang ginastos niya para rito, hindi niya naman daw ito matatanggap lamang ng libre. Tinanong niya kung meron ba daw itong ninanais. Paambol pa itong sumagot na hindi naman daw niya ine-expect na may kapalit ito. Pero, maa-assign daw ang anak niya sa Ministry of Internal Affairs next year at worried daw siya dito. Ayun naman pala, may motibo. Sagot naman sa kanya na wag daw itong mag-alala. Tatandaan nito ang ginawa niya para sa kanya. Makikita naman ang mga nobles na nag-e-enjoy sa party. Recently, maraming mga bagay mula sa Ernsia ang ini-import doon. Naging popular na din ito sa Demaniel Kingdom. Ipinakita ang carbonated drink ni Prince Errol na sinabi nilang ang lasa ay to die for. Pero alam naman daw ng lahat, na ito ay illegal na animport doon. Flashback sa Royal Conference Room ng Demaniel ng taong iyon, ipinakita ang kanilang hari na si King Hezon Luzier Rotanya na galit na galit. Ibinato nito ang mga papel na ebidensya daw ng mga goods na ini-smuggle mula sa Ernsia. Narinig pa nga raw niya na nagkaroon ng pagpupulong kung saan ginamit ang mga produktong ito. Hindi na tuloy nito alam kung ano ang kahihinatnan ng bansang iyon. Pinakalma naman ito ng kanyang right-hand man na si Duque Elgizen. Sa isip ng hari, ano daw ang mangyayari if magpapatuloy ang ganitong gawain? Siguradong mababasag ang balanse ng mga kaharian sa loob lamang ng 5 taon at worried dahil dito ang hari. Hindi masyadong napapansin ang economic gap ng 3 kaharian pero finally gumalaw na daw ang stable scale na hindi pabor sa kanila. Ito daw lahat ay nangyayari dahil may isang taong gawa ng specialty products. Which alam naman natin ay ang bida na si Prince Errol. Gumawa na din ng official protest ang Merman Empire laban sa paper production dahil ang paggawa nila nito ay iba sa method ng paggawa ng papel galing sa Merman. Meron ba daw way para mabawasan ang gap na ito? Sagot ni Duque Elgizen na hindi na nila pwedeng idle ito. Kailangan nilang itigil na maungusan sila ng kabilang kaharian kahit pag gumamit sila ng dahas. Ngunit sabi ng hari, malakas din daw kasi ang kalaban na bansa, so hindi ito madaling matatalo. Pero hindi naman daw sinasabi ng Duque na lalaban na nila ito themselves. Sa panahon ngayon, hindi ba daw ang best option ay ang makipagsanib puwersa? Ang tinutukoy niya raw ay alliance na makakapagpabagsak sa kaharian ng Ernsia. Dahil doon, pasikretong nagpadala ng liham ang Demaniel Kingdom sa 3 lugar upang makaalyansa.
Ipinakita ang kanilang underground secret meeting room. Winelcome ni Duque Elgizen ang mga representative ng mga lugar na ito. Isa na doon ay si Duque Huan mula sa Merman Empire na nagsabing matagal-tagal na din simula nang magkita sila. Nasurpresa rin Count Merlin Bernstad nang makita ang malalaking pangalan doon. Siya ay mula sa Sejepan Dukedom. Hindi man isa sa tatlong malalakas na kaharian, maituturing na force to be reckoned with sila pagdating sa gera. Namatay na raw ang ama nito, kaya naman si Merlin na ang pumunta. Pero hindi pa sila kumpleto, meron pang isa mula sa bansa gawa ng mga relihiyon na tinatawag nilang Holy Nation. Napansin naman ni Duque Huan na wala pa ang representative nito. Pero mas okay na daw iyon. Sinabi ni Duque Elgizen na tila tinik din sa Holy Nation ang Erncia kaya naman siguradong hindi nito sasabihin ang kanilang sikreto. So ngayon, magsisimula na ang kanilang pagpupulong. Kailangan daw mapatigil na ang Erncia. Kung titignan daw ang pera na nalilikom ng lugar na iyon, imposible daw na ipawalang bahala nila ito. At umagri naman sila dahil sumasakit ang ulo nila dahil doon. Ngunit tanong ni Merlin kung posible daw ba talagang matalo ang powerhouse na iyon. Kasi, kung mabibigo raw sila, wala nang atrasan ito. Napatayo naman si Duque Elgizen at sinabing kaya nga raw importante ang pag-aalyansa nila. Kahit na gaano kalakas daw sila, mahihirapan silang dumpen sa laban sa combined attack nila. Kung susugpuin daw sila sa digmaan, siguradong di sila makakapalag gamit ang mga useless goods nila. At ang pinaka-importante pa, usap-usapan daw na ang pinakabatang prinsipe ay magaling. Sabi raw na sa edad na 8, bukod sa nakikipagsabayan na ito sa usapan ng kaharian, siya ang nakadevelop ng mga produkto nila. At kinaya raw nitong maibalik ang ekonomiya ng namatay na teritoryo sa edad lamang na 14. Sa tingin niya raw, hindi lahat iyon ay totoo. Maaring exaggeration lamang daw ang ibang kwento. Ngunit kung hahayaan daw ito mag-isa, siguradong makakagawa ito ng marami pang achievements at hindi na matatapos ang pangingibabaw ng Erncia. So hindi na daw dapat nila ito patagilin. Either dapat nila silang hayaang magdusa sa pamamagitan ng gera o pugutan ang batang prinsipe na sanhi ng pag-angat ng Erncia. Natuwa naman ang dalawa sa planong ito. Nag-agree sila at sinabi nitong ang lusubin ang Erncia ang matagal ng hiling ng Emperor. At dagdag ni Merlin, ang tagal na raw nilang gustong makipagdigmaan. Masaya si Duque Elgizen dahil nasa iisang pahina lang sila. So sinuggest nitong pag-usapan pa nila ang future ng kanilang mga teritoryo. Punta naman tayo sa Royal Palace ng Erncia. Nalaman na ng hari ang sikretong pagpupulong ng mga lider ng ibang bansa. No wonder, nararamdaman niya raw na may kakaiba. Sigurado daw itong hindi simpleng usapan lang ang dahilan kung bakit nagsasama-sama ang mga ito. Kaya naman dapat maghanda na raw sila ora mismo. Ang paparating daw ngayon ay siguradong walang-wala sa nangyaring conflict noon 30 years ago na ang nakakalipas. Pero ang nakolektang tax at mga tao nila ay mas dumami ngayon. Meron na daw silang sapat na resources now. Kaya naman inutos nitong mag-issue ng official letter sa bawat teritoryo. Sa Fahilian naman, makikitang tila umabot na kay Prince Errol ang balita. Inisip nito kung obra ba daw ang ginawa nito. Sa isip niyang kinontrol niya naman daw ang sarili niya sa abot ng kanyang makakaya. Napatanong tuloy si Dia kung meron daw bang problema dahil sa lalim ng iniisip nito. Ayaw daw ba nitong maglakad muna? Ipinakita naman si Prince Errol na 15 years old na ngayon. Sinabi nitong parang may problema kaya naman daw kailangan nitong kitain ang ate niya. Sa tingin niya raw ay kailangan nilang gumawa ng paghahanda. Ibang level na ang mga susunod na kaganapan. Maraming mga bagong karakter na ang kakaharapin ng prinsipe at tila nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Alamin natin kung paano nga ba nito paghahandaan ang gera. Balik sa storya, sinabi ni Duque Elgizen na dahil kay Prince Errol, dumarami lalo ang pera ng kaharian ng Erncia kaya naman kailangan nilang mag-joint force upang pigilan ito. Nag-agree naman sina Duque Huan na sinabing hindi niya rin naman daw gusto ito at si Count Merlin sinabing magaling sila sa pakikipaglaban so sasali rin sila. Pero sa isip-isip ng tatlo, hindi naman daw nila talaga kaklose ang isa't isa ngunit magtutulungan sila para matalo ang Erncia. Ipinakita ang tila clueless na prinsipe pero kasado na raw ang alyansa kaya naman dapat nang maghanda para sa gera. Sa tingin daw ng prinsipe na nasa sentro ito ng kasamaan. Nang basahin ni Kania ang statement, nagulat siya sa biglaang pagbuo ng alyansa laban sa kanila. Hindi raw siya sigurado sa Merman Empire pero hindi ba daw okay naman ang relasyon nila sa ibang mga bansa.
Pero sabi ng kapatid nitong panlabas lang daw ito. Ngayon daw na suspicious sila, hindi ba raw better na mauna silang umatake, sabi ng prinsesa. Sagot naman ng bida na okay nga yun, pero dahil nagmi-meet sila ng pat ago, mahihirapan silang makahanap ng ebidensya laban sa kanila. Siguradong hindi sila mag-iiwan ng ebidensya, so okay na daw sa kanya na at least, nalaman nila ang sitwasyon ngayon pa lang. Inexpect na daw ito ni Errol, pero akala niya mga 5 taon pa bago ito mangyayari. Napaisip naman ito sa kanyang mga past life. Ang mga tao at mga mundo raw ay hindi nagbabago dahil pare-parehas silang kaagad na pinipili ang war card sa ganitong sitwasyon. Tila hindi raw big deal sa kanila na mamatay ang mga tao. Nainis ito dahil hindi naman daw solusyon ang digmaan sa lahat ng bagay. At dahil tila nag-iba ang itsura nito, tinanong ng kanyang kapatid kung okay lang ba daw siya. Sinabi naman nitong may naisip lang siya. Gayunpaman, hindi pa raw kumpirmado ang nakuha nilang balita. Tinanong niya si Kania kung ano ang gagawin nito at nagulat naman siya doon. Sinuggest ni Errol na sa tingin niya good idea na bumalik muna ito temporarily sa palasyo. Tila worried ang hari tungkol kay Kania kaya raw nagpadala ito ng liham. Pero patampo nitong sinabi na wala itong pake sa kanya. Hiniling lang daw nito na pigilan si Kania na sumama sa digmaan. Dagdag niya, hindi niya sinasabing tumakas ito. Sa tingin niya magandang ideya na lumagi muna ito sa palasyo hanggang hindi pa nawawala ang threat. Sa panahon daw ng emergency, siya bilang prinsesa ay mas importante kesa sa pagiging knight nito. Pero nagbuntong hininga naman ito at sinabing ayaw niya raw iyon na ikinagulat naman ng bida. Hindi raw ito nagjo-joke, dahil kung aabot sa mahirap na sitwasyon, baka kailanganin itong lumaban sa battlefield. Okay lang ba raw ito sa kanya? Ngumiti naman ang ate niya at sinabing syempre naman. Hindi ba daw sumumpa itong poprotektahan ang kapatid niya? Ayaw niyang pumunta sa safe na lugar dahil lamang prinsesa ito. Bilang miyembro ng royal family, siya pa nga daw ang unang dapat magstay, hindi ba? Nashock ang prinsipe at napatanong kailan daw nag-mature ang kanilang childish na prinsesa at napaiyak pa nga ito. Naiintindihan daw ito ni Errol at sasabihin sa kanilang ama. At sumagot itong, yes please. Nagpadala ito ng liham sa hari na sinabing, ginawa niya na raw ang lahat pero hindi niya raw mapigilan ang kapatid nito. Lipat naman muna tayo sa Inner Castle Lounge ng Fahilia kung saan makikita nating umiinom si Sena. Sinabi nitong ang hirap daw isipin na biglang magkakaroon ng gerahan. Sagot naman ni Asha na hindi ba daw naging parte na ito ng digmaan noon. Pero sa nakaraan na daw iyon. Natangay lang daw siya dahil gumigala ito sa frontline danger zone. And maliit na sagupaan lang daw ang mga iyon na hindi may kukumpara sa kakaharapin nila. Napatanong naman ito kung hindi ba daw uuwi si Asha. Nabalitaan niya raw kasi na papasok na sa academy ang nakababatang kapatid nito. Hindi ba raw okay na makita man lang niya ito? Na speechless naman si Asha dahil doon. At matapos mag-isip, sinabi nitong hindi pa daw naman nila alam ano ang mangyayari. Maiintindihan daw ng kapatid niya kung sa susunod niya na siya bisitahin. Isa pa, alam niyang hindi pa din daw nagbabakasyon itong si Sena. Sagot niyang medyo magulo lang daw kasi ngayon. Nag-campaign naman ang dalawa habang pwede pa dahil baka sa susunod, hindi na nila ito magawa sa kabusihan. Kukuha pa sana si Sena pero tila nawala na ang inumin nila. Nabanggit naman ni Dia na ininom niya na raw lahat dahil nauuhaw ito. Pero hindi daw ito something na iniinom kapag nauuhaw ka lang, sagot ni Asha. Sa opisina naman, makikitang busy ang ating bida. Sinabi raw nito sa ate niya na hindi pa sigurado pero malapit na nga daw magkaroon ng labanan doon. At maaaring mangyari daw ito sa taong iyon. Maaaring doon na nga raw siya abutan ng birthday sa battlefield. Napaisip naman ito ano ang mangyayari sa laban nila kung 1 versus 3. If pagbabasehan ang experience niya sa kanyang mga past life, maaring magpadala daw ang kalaban ng army na binubuo ng mga 600 to 700,000 na katao para lusubin sila. Kung i-assume daw nito na nakafocus sila sa depensa, meron lamang silang 600,000 at most. Kahit siya raw ay hindi sigurado kung ano kahihinatnan ng labanan. Pero sa worst case, pwede naman daw siyang mamagitan ng patago. Pero worst case scenario na daw iyon. Ngunit kahit maprotektahan niya man ang kaharian, hindi naman daw siya magiging mapayapa kapag nagkataon. Isa pa, hindi ba't ang number 1 priority niya sa kanyang buhay ngayon ay ang mamuhay ng easy life? Ano raw ba ang dapat gawin ng mahina at good-natured na batang lord para makasurvive sa gerang paparating? Ang sagot daw, ay weapon reinforcements.
Natanong ito ng how dare you invade my paradise. Hindi niya raw hahayaang kahit na isa sa kanila ay makapasok. Kaya naman, dali-dali itong umalis at biglang pumunta kay Akon sabay tanong kung busy ba daw ito. Binato naman siya nito na tila wala ito sa mood. Late man daw siya. Winelcome niya pa rin ito sa Fahilia at tinanong kung meron ba raw siyang kakailanganin. Sinabi naman nitong hindi na masama ang lokasyon, up-to-date ang mga pasilidad at nakakamayaman. Pero ang pinaka-importante daw, hindi marurunong ang mga blacksmith sa lugar na iyon. Nagulat naman ang prinsipe at tinanong kung hindi ba daw nila sinunod ang instructions. Sagot naman nitong, pinagtrabaho niya lang naman sila ng 2 araw nang walang tulog tapos hinimete na raw agad. Pero sabi ng bida na ang mga normal na tao daw talaga ay mamatay kung ganun katindi ang trabaho. Anyway, nagpasalamat si Akon sa impormasyon na ibinigay nito tungkol sa Damascus Steel. To think kayang-kaya daw pala itong gawin gamit lamang ang mga simpleng ingredients. Pero sagot ng prinsipe na hindi raw ito madaling gawin. Kahit unting pagkakamali lang sa gramo nito ay masisira na agad ang proyekto. Balik sa main point, pumunta raw siya doon upang mag-request ng weapons. At kung posible ay makuha niya na rin agad-agad. Wala naman daw problema iyon kung simple lamang. Ilan ba raw ang kailangan? Tungkol doon, binulong niya kay Akon ang sagot at tila natulala ito sa narinig niya. Speechless ito hanggang sa pag-alis ng prinsipe sabay bato ng itak nang tumakbo ang bida. Galit na galit itong sinabing, weapon at armor para sa 20,000 na katao. Ano ba daw ang tingin niya doon? Tumutubo lang sa lupa. Pinakalma naman ito ng kanyang assistant pero pinatigil niya ito at sinabing kailangan bumalik ng prinsipe. Natawa naman ang bida at sinabing kung magpapatuloy daw ang ganong interaksyon niya sa kanila, hindi raw kaya ito mamatay sa kamay ng blacksmith sa hinaharap. Kailangan daw nitong maging maingat na wag ma-backstab, literally, mula ngayon. Ganon man daw siya kumilos, napaka-busy daw niya bilang lord ng Fahilia. At ang next niyang gawain ay, ayun nga, balik sa slave market. Winelcome siya syempre ng manager na tinawag itong special VIP. Hindi rin daw inasahan ng bida na magkikita ulit sila agad ng ganon kabilis. Nagulat naman daw ito dahil agad-agad nitong ni-request na magkita sila sabay tanong. Ilang slaves ba ang kakailanganin niya this time? Sabi naman ng bida, na humanda daw ito dahil mas unconventional daw ito ngayon. Sagot naman sa kanya na kinontak niya na raw lahat ng merchants na kilala niya so wag daw itong mag-alala. As usual, sumenyas ulit ang bida ng 5. Pero ang ibig niyang sabihin, 50,000 katao. Kumpara sa 5,000 na binili niya noon. 10 times na mas madami daw ang kailangan niya. Posible naman daw iyon, hindi ba? At pinagpawisan naman ang manager ng slave market nang marinig na 50,000 ang kailangan. May mahahanap kaya itong ganon kadaming slaves? At hindi ba magiging kaina-hinala ang big purchase niya na ito? Balik sa istorya, na-shock si Ian, ang manager ng slave market dahil sa request ng bida. Kinumpirma nito kung tama ba ang rinig niya na 50,000 katao ang kailangan niya. Tanong tuloy ng bida kung imposible daw ba ito. Sabi naman nitong napakarami raw na mga nobles ang kumontak sa kanya recently. Mga 2,000 o 3,000 daw. At halos lahat sila ay naghahanap ng slaves para gawing sundalo. So humingi ito ng paumanhin pero tinanong nito kung gagamitin niya ba raw ang 50,000 katao para gawing sundalo. Sabi naman ng bida na syempre hindi daw lahat iyon. Gaya ng dati, ang request niya ay magkakapamilya so di lahat ng miyembro nito ay magiging sundalo. Pero kung ano man daw ang iniisip nitong dami, ganun nga raw ang kailangan niya. Napangiti naman ito at sinabing, naiintindihan niya raw. Sa isip naman ni Errol, nakakita na naman daw si Ian ng pagkakataon upang kumita. At siguradong dahil marami ang kumukontak sa kanya ngayon, imposibleng hindi nito mapansin na meron ng sign na magkakagera soon. Sigurado daw ang bida na maniningil ito ng mas mataas sa usual sa kanyang mga customers. So pinaalalahanan niya itong, hindi dapat niya sabihin sa iba ang business nila doon. At sumagot naman itong, of course. Basis ng kanilang negosyo daw ang pagtatago ng sikreto. Tinanong naman ito kung ipapadala lang daw ba ang 50,000 sa Fahilia at napatanong ito gaano katagal aabutin. Sagot naman niyang mga 5 days daw. So sabi ng bida, babalik na lang daw siya sa loob ng 5 araw upang sunduin ang mga ito. Nagulat naman si Ian at tinanong kung hindi ba raw magiging hassle yun. Sagot niyang, wala daw iyong problema. Pagkalabas ng pinto,
Naisip naman nitong, pagbalik niya, marami pa siyang mga trabaho para makapaghanda sa paparating na digmaan. Ayaw pa daw niyang magtrabaho, kaya naman naisip niyang gamitin itong excuse para piametics muna sa 5 araw na meron siya. Excited naman itong magbakasyon. Kasama pala nito ang kanyang kapatid na nagulat nang marinig na hindi pa sila makakabalik ng Fahilia. 5 araw pa raw ang hihintayin. Worried naman ito kung okay lang ba daw iyon gayong busy ang lahat. Sagot naman ni Errol na hindi talaga nito alam what's good at all. Kapag mas busy daw, mas okay na piametics muna at mag-enjoy ng kaunti. Sa tingin naman ng prinsesa na kailangan niyang kausapin si Ian para makauwi sila agad. Pero tinanong naman siya ng kapatid nito kung hindi ba raw ito interesado makita muna ang royal capital. Tila na-stun naman ito sa tanong niya. Dahil nga ipinanganak ito bilang prinsesa at dahil sa naging insidente sa Dark Mage, palagi lang ito nasa Royal Palace buong buhay niya. Sigurado daw ang prinsipe na curious ang ate niya sa outside world kaya naman sure siya na hindi niya matitiis ang offer na ito. Answer man ito sa pagpunta sa Royal Capital, inudyok siya ni Errol na binigyan daw siya ng instruction tungkol sa mga importanteng issue so hindi raw ito magiging problema. At isa pa, wala naman daw itong gagawin pagbalik nila ng Fahilia, diba? At nag-agree naman ito, kaya pumayag siya pero ngayon lang daw at natuwa naman ang kapatid nito. Ipinakita na nga ang Royal Capital kung saan makikitang busy ang mga residente nito. Nagulat naman si Kanian na parang ang liit pala ng teritoryo nila kumpara dito. Sagot naman ni Errol na countryside kasi yun. Humawak lang daw siya sa kanya para hindi ito maliga. Nagtry naman sila ng street food parang Betamax ang sa prinsesa at butiki ataong sa prinsipe. Napansin naman ni Kania ang fountain doon na tila mas maliit daw sa Royal Palace pero worth seeing naman daw sabi ng prinsipe. Napansin naman ng prinsesa ang signage sa gilid at tinuro ito sa kapatid niya. Alam niyang siya daw ang gumawa nito dahil nakita niya na ito dati. Signage pala ito ng mga nagbebenta ng produktong gawa ng prinsipe. Nagulat naman siya sa nakasulat dito. Nakakahiya daw at nag-blush ito. Sino ba daw ang in-charge sa lugar na iyon? At na-realize niyang maaring sa merchant group nila ito. Kaya naman sinabi niya sa ate niyang sa ibang lugar na lang daw sila pumunta. Napansin naman ito ang nagbebenta ng espada doon. Tanong ng salesman kung kailangan ba raw nito ng magandang espada. Pumunta daw ito sa tamang lugar dahil meron sila doon noon. Ipinakita nito ang isang espada na sinabi niyang gawa ng sikat na dwarf's blacksmith sa Iron Factory. For sure, narinig na daw nito ang tungkol sa skills ng dwarves kaya siguradong quality daw ito. Para lang daw sa kanya, magbibigay ito ng discount na 10% off. Pero napansin naman ng prinsipe na peke ito. Sinabi nitong alam niya na kailangan daw nilang kumita pero ang pagbebenta ng mga peke ay hindi raw katanggap-tanggap. So nagulat ang prinsesa at tinanong kung peke nga daw ba talaga ito. Todo tanggi naman ang salesman na sinabing, totoo daw yun. Verified pa nga daw ng mga dwarves ito. So sabi ni Errol kay Kania, na maglagay daw ito kapiranggat na mana sa espada kaya't sinubukan niya. Hinawakan niya ito at inangat pero, nabali lang ang peking espada. Napatanong naman ang bida na, ganun lang daw ba kabilis maputol ang espadang gawa ng mga dwarves na kahit kakaunting aura lang ay warek na. Sabi naman ng salesman na misunderstanding lang daw ito. Kaya naman sagot ng bida na kung ipipilit daw niya ito, pwede naman nilang ipack-hack sa malapit lang. Babayaran pa daw niya ito kung mali siya. Kaya naman naiyak ang salesman at humingi ng tawad. Nakipaghagal naman ang prinsipe at sinabing papatawarin ito kung ibibigay sa kanya ng mura ang hawak niya. Ayaw sana ng salesman pero hindi na ito nakapalagpas sa bida at nagpasalamat na lang sa kabaitan daw nito sa kanya. Paglabas nila, ipinakita na dagger pala ang hawak nito. Tinanong ni Kania kung ganun ba daw kagusto ito ng kapatid niya. Sagot naman nitong, totoong dagger daw na gawa ng dwarf yun. Kahit na maliit na dagger lang ito, naz-ipat na kaagad ng kanyang mata na totoo ito. Ibinigay niya naman ito bilang regalo sa kanyang kapatid na ikinagulat naman nito. Kaya naman napangiti ang prinsesa at nagpasalamat kay Errol. Palagi daw siyang inaalagaan nito. Patuloy naman silang namasyal doon. Sa isip ng bida, ang tuwang nakita niya sa kapatid ay parang sa isang babae na nakatanggap ng magandang damit bilang regalo. As expected, kakaiba daw ang ate nito, espesyal daw talaga. Masaya siya na naging closer sila bilang magkapatid. Few days later, natipon na ang mga slaves na nire-request ng bida. Tinanong naman siya ni Kania kung hindi ba raw masyadong marami ito. At nagulat naman si Errol.
Pina-imagine nito sa kapatid ano ang magiging itsura niya if maglilid siya ng 20,000 na mga sundalo. Hindi ba daw cool iyon tignan? Pagbalik sa Fahilia, naghanda na sina Dia, Asha at Seyna upang batiin ang kakabalik lang na prinsipe. Sabi ni Seyna na ilang araw na din since nakita nila ito so dapat daw nandun sila para ay welcome siya. Pero nagiba naman ang itsura ng mga ito nang makita na hindi lang pala si Errol at Kania ang dumating. Masaya pang kumaway ang prinsipe at sinabing meron daw itong kasamang 50,000 katao. Nakakagulat naman talaga ang dami, kayang-kaya nang mapuno ang Philippine Arena nito. Napa-facepalm naman si Asha at sinabing dapat ata ay sinundan niya ang prinsipe. Nagulat si Seyna at sinabing hindi ba raw sobrang rami ng daladala nito pabalik. Tila pagalit naman sinabi ni Dia Reki kung paano daw nila pakakainin ang ganun kadaming tao doon. Lumapit si Asha sa prinsipe at sinabing naiintindihan niyang kailangan nilang maghanda sa digmaan. Pero hindi ba daw mas okay kung magre-recruit na lang sila matapos makumpirma muna kung tama ang impormasyon na nakuha nila. Sabi naman nitong, sigurado daw siyang matutuloy ay gera. At ang Fahilia ang pangalawa o pangtalong lugar na wawasakin. Nagulat naman ang dalawa nang sabihin nitong, magtiwala lang daw sila sa kanya. Kailan ba raw ito nagkamali? Wala namang nagawa si Asha at sinabing hindi niya na raw kakwestiyonin ang prinsepe. Kaya naman nagpasalamat si Errol sa pag-intindi nito. Ang tulong daw nito ay kakailanganin sa kung ano ang gagawin nila from now on. Sisiguraduhin niya raw na magiging highest quality troops ang mga ito na poprotekta sa Fahilia. Matapos daw mamili ng mga useful na personnel sa kanila, ay train ang mga ito at gagawing commander ng bawat unit para naman mag-train sa mga natitirang troops. Maghahanda raw siya ng basic training manual para sila na ang bahala sa general supervision nito. Tinanong niya naman kung kaya ba daw ito ng dalawa at sumigaw sila ng yes, sir. Ayos daw, dahil magiging sobrang busy nito sa mga susunod na araw. Naiinis naman ang prinsipe dahil sa mga leader ng tatlong bansa na hindi niya pakilala. Kailangan niya tuloy magtrabaho ngayon dahil sa pinaplano raw nila. Sisiguraduhin niya raw na mapaparusahan niya ang mga ito gamit ang mga soldiers na i-train niya. Grabe, nakakagulat nga naman talaga ang dami ng dinalang tao para i-train ni Prince Errol. Paano kaya nila ito mama-manage? At ano ang mga susunod na hakbang nito upang mapaghandaan ang paparating na digmaan? Alamin natin sa next episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.